Hindi ako pumanaw. Di ba ito ang maliit na tindahan ng lolo ko? Bakit nandito ako? Ang pangalan ko ay Chen Hao. Sa pamamagitan ng pagtitinda sa maliit na tindahan, isang mahirap na tao na nagsusumikap araw-araw, ngunit kasama ang tindahan, ay nakalipat sa katapusan ng mundo noong 2035. Dito, sinakop ng mga zombie ang mundo. Tanging 1% na lang ng mga tao ang natitira sa buong mundo. Napakakulang ng mga supply. Hindi ako makapaniwala na nakalipat ako ng panahon, at napunta pa sa isang mundo na puno ng mga zombie. Zombie. Tulong. Saklolo. Natuklasan ang host na nasa matinding panganib, activate ang system. Natuklasan ang host na nasa matinding panganib. Activate ang apocalyptic dual world system. Ang host ay nasa loob ng maliit na tindahan. Immunized laban sa lahat ng atake. Ang saya, may system pa pala. Kaya sa apocalyptic na panahon na ito, di ba't walang talo? Kasalukuyang sumasabog ang krisis ng mga zombie sa mundo. Nawasak ang kaayusan ng produksyon. Labing kulang sa mga supply ang kaayusan ng produksyon. Labing kulang sa mga supply. Kakulangan ng mga supply sa panahon ng katapusan ng mundo. Ngunit mayroon akong instant noodles sa aking tindahan. Tubig na mineral. Itong balde ng instant noodles. Sa mundo ko, nagkakahalaga lang ito ng 5 piso. Pero sa mundong ito, tiyak na mas mahalaga pa ito kaysa ginto. Magiging mayaman ako. Ang ganda ng batang babae. Tingnan mo, kuya. May isang taong walang takot sa mundong ito, na naglakas loob magbukas ng tindahan. Ibigay mo lahat ng supplies. Kung hindi, gagamitin ka namin bilang pagkain ng mga zombie. May instant noodles ako dito, pero gusto kong ipagpalit niyo ito ng ginto. Alam mo ba, ngayon ay katapusan ng mundo. Ang ginto ay parang kalawang na bakal. 100 gramo ng ginto para sa isang mangkok ng noodles. Ginto lang ang tinatanggap ko. Hindi tumatanggap ng alok na inumin. Kahit parusang alak ang inumin. Amin ang mga gamit na ito. Ikaw. Ikaw ang tinatawag na taglay ng kakaibang kapangyarihan. 100 gramo ng ginto para sa isang mangkok ng instant noodles. Kung susubukan mong kumilos muli, Ginoo, pasensya na po. Hindi na po kami mangahas muli. Bilisan. Bilisan mo, ibigay mo sa kanya ang ginto. Ginoo, narito, may 500 gramo ng ginto dito. Ibinigay namin ito kapalit ng 5 lata ng instant noodles. 1 lata lang ang ibibigay ko sa iyo. Bilang parusa sa pagkilos mo kanina. Kung gusto mo pa, palitan mo ng ginto. Instant noodles ito, instant noodles na. Ginoo, wala na kaming ibang ginto. Paano po ito, ayos ba? Ay, huwag po, huwag. Anong sirang bagay ito? Nakatuklas ng pangunahing zombie crystal core. Ito ay pangunahing materyal sa katapusan ng mundo. Makatutulong ito sa host na gisingin ang kanilang mga kakayahan. Malakas na inirekomenda ang pagkumpleto ng transaksyon. Ganito na lang. Bibigyan kita ng isang karagdagang balde. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Sistema, paano ko maagaw ang aking kakayahan? Natapos na ang pagsipsip ng kristal. Nagsisimula na ang pag-agaw ng kakayahan. Binabati ang may-ari, matagumpay na naagaw. Kakayahang pang-espasyo, dimensional na imbakan. Maaaring mag-imbak ng mga bagay sa dimensional warehouse. Sa kasalukuyan, ang laki ng warehouse ay 1 cubic meter. Ang galing, may dimensional warehouse na ako. Maaari na akong magdala ng tuloy-tuloy na mga kalakal sa mundong ito para kumita ng mas maraming ginto. Ay! Nauubos na ang aming ginto. Pwede ba kaming bigyan ng ilang balde ng instant noodles? Bibigyan ka namin ng ginto bukas. Hey hey hey! Maliit na negosyo ito. Walang utang. Kuya, may gintong kwintas pa ang babaeng ito. Gintong kwintas. Ibigay mo na. Na-detect ang maaaring itali na malapit na tao, si Tangkinyo. Makakatulong ito sa host na upgrade ang sistema. Gusto mo bang itali ito? Aba, pwede palang mag-upgrade ang sistema. Itali. Peste ka. Matapang mong kumagat sa akin. Ay. Tumigil ka. Kinuha nitong tao na ito. Yung babae ay si Tangkinyo. Isa siyang singer. Malaki ang halaga niya. Isang hita ng manok. Sapat na ba ito para sa kanya? Kuya. Karne. Ito ang karne. Matagal na akong hindi nakakakita ng karne. Ikaw. Talagang gagamitin mo itong hita ng manok. Palitan ang babaeng ito. Huwag kang magrereklamo, ha?
Sige, kunin mo na ang iyong hita ng manok at umalis ka na. Umalis na, umalis na. Umalis na tayo. Ayos ka lang ba? Dito ligtas naman. Huwag kang mag-alala. Gutom ka na, di ba? Kumain ka ng hita ng manok para may pantanggal gutom. Ito, para sa akin ito. Para sa'yo ito. Kain na. Nakatanggap si Tang Qingyu ng 50 puntos ng intimacy. Lumawak ang dimensional space ng host ng 5 cubic meters. 5 cubic meters. Ang galing nito. Salamat po, boss. Simula nang mahuli ako ng mga salbaheng iyon. Hindi ko na inasahan na makakabalik pa ako ng buhay. Binibinitang, bumangon ka na. Ipinagliligtas mo ang buhay ko. Handa akong maging alipin mo. Binibinitang, huwag mo nang gawin yan. Sige na. 20. Kulang ang tao sa tindahan ko ngayon. Baka pwede kang manatili. Para bantayan ang tindahan. Ikaw. Totoo ba ang sinasabi mo? Magpakilala ka. Ako si Chen Hao. Salamat, Hao Jie. Tang Qingyu. Nagdagdag ng 100 sa antas ng pagkakaibigan. Pinalawak ang dimensional na espasyo ng 5 cubic meters. Nakaon ang function ng portal. Pagkalipas ng 10 oras, maaaring pumili ang host na mag-teleport pabalik sa Earth. Ang galing. Pero bago bumalik sa Earth, gagamitin ko ang mga supply ng tindahan na ito para kumita ng malaki. Ang unang hakbang sa pagkita, gamitin ang amoy ng instant noodles para akitin ang mga nakaligtas sa katapusan ng mundo. Bubuksan ang tindahan sa katapusan ng mundo. Lahat ng uri ng instant noodles at ham sausage ay narito. Kuya Hao, talagang epektibo ba ito? Boss, magkano ang benta mo sa instant noodles na ito? Isang pirasong gintong bar. Isang mangkok ng instant noodles. Walang daya sa mga bata at matatanda. Niloloko mo ba ako? Sa ganitong katapusan ng mundo, ang ginto ay parang kalawang na bakal. O, mag-isip kayo ng mabuti ha. Kung gagamit kayo ng lakas ng basta-basta, mawawala ang karapatan niyong makipagkalakalan. Akin pa rin ang mga gamit na ito. Sugod. 200. Naharang ang bala. Paano pwedeng mangyari ito? May gusto bang sumubok pa? Sabay tayo. Di ako naniniwala na kaya mong pigilan lahat ng mga bala. Naghihintay ang lahat na maupo sa pila para sa instant noodles. Tanging mga kristal at ginto lang ang tinatanggap ko. Boss, may 100 gramo akong ginto dito. Gusto kong magpalit ng isang balde ng instant noodles. Pwede. Boss, mayroon akong isang kristal na nukleo. Bigyan mo na lang ako ng isang balde ng instant noodles. Salamat, boss. Boss, may kristal din ako. Salamat, boss. Basta may ginto lang. Sapat ang instant noodles ngayon. Nakapagbenta ako ng 5 kahon ng instant noodles ngayon. Ganito karami ang kinita kong ginto. Malaki talaga ang kita. At meron pa itong mga crystal core. Sistema. Tulungan mo akong i-absorb ang mga crystal core. Binabati kita, matagumpay ang pag-level up ng host. Pinalaki ang dimensyon ng imbakan ng 100 metro kubiko. At malaki ang pinahusay na katawan. Ang lakas ay umabot na sa 5,000 jin. Ngayon nararamdaman ko. Parang puno ng lakas ang buong katawan ko. Qingyu. Anong nangyari, Hao Jie? Kailangan kong lumabas ng ilang araw. Manatili ka lang sa maliit na tindahan. Huwag kang lalabas kahit kailan. Opo, Kuya Hao. Hihintayin kita sa maliit na tindahan. Sige, ipikit mo ang mata. Hao. Kuya Hao. Hindi ba ito masyadong mabilis? Nakita ang pagtaas ng puso ni Tang Qingyu. Pinalawak ang imbakan ng host ng 10 cubic meters. Napakakakaiba. Kahit na isara ang mata, nag-upgrade. Sistema. Buksan ang teleporta. Gusto kong bumalik sa Earth. Nakumpleto ang teleporta ng sistema. Siyempre, ang susunod na portal ay may cooling time na 9 na oras. Mukhang sa bawat paglipat. Ang susunod na oras ng paglipat ay bumababa. Gusto kong muling makilala ng mundong ito. At ang mga taong humahamak sa akin ay dapat magbayad ng halaga. Gusto kong magbenta ng ginto. Palabasin ang manager ninyo. Tingnan mo naman ang kahirapan mo. Makakakuha ka ba ng ginto? Tanging gintong bar lang ang tinatanggap namin. Hindi namin tinatanggap ang basura na 1 gramo o 2. Yung ginto na sinasabi mo. May 20 libra ako nito. Ito po ang mahalagang panauhin. Sandali lang po. Tatawagin ko po ang aming manager. Kagalang-galang na bisita, kayo po ba ay magbebenta ng ginto?
20 kilo ng gold bar ay nandito na. Wow, ito pala ay mataas ang kalidad na ginto. 20 kilo, fixed price na 7 milyon. Hindi, 9 milyon. Hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Ang mahal na bisita na ito ay tumanggap ng napakaraming ginto ng sabay-sabay. May panganib din kami. Talagang hindi namin kayang ibigay ang ganito karaming halaga. Kung hindi niyo kayang tanggapin. Sige, maghahanap ako ng ibang lugar. Ginoo, 9 milyon, 9 milyon. Magta-transfer ka ba o cash? Magta-transfer. Uy, manager. Mayroon pa akong 80 kilo ng ginto dito. Kaya mo bang tanggapin ito? Ah, Ginoo. Ang dami mong ginto. Talagang hindi namin kayang tanggapin ito sa maliit naming tindahan. Naku, ang taas na ng presyo ng ginto ngayon. Hindi na kaya ng mga tindahan ng ginto bumili. Mas mabuti pang pumunta tayo sa black market. Bumili muna tayo ng mga gamit sa supermarket. Miss, may dumating na malaking kliyente ngayon. Bigla siyang bumili ng 20 kilo ng gold bars. Si Chen Hao ay kawili-wili. Siya ba ang taong hinahanap ni Lolo? Hello, gusto ko ng 200 kahon ng instant noodles. Bawat isa sa 5 iba't ibang lasa, tig 200 kahon. Ilan lahat? 200 kahon. At gusto ko rin ng 100 kahon ng ham sausage. 200 kahon ng compressed biscuits. 200 kahon ng canned luncheon meat. 500 kahon ng mineral water. Sandali lang po. Tutulungan ko pong tawagin ang aming manager. Ginoo, ako po ang manager dito. Magtatanong lang po, balak nyo bang magbukas ng supermarket? Gamit ang card. Sige po, salamat. Bukas na ang dimensional na bodega. Ginoo, ang iyong card. Para sa iyong gastusin ngayon. Lahat ay 500,000. Tatawag ako ng sasakyan ngayon. Para ihatid ito sa iyong bahay. Hindi na kailangan, kaya ko na itong dalhin sarili ko. Sarili. Kargamento. Nasaan ang aking kargamento? Yun ding Chen Gong. Paumanhin po, Ginoo. Ito ang pinakamarangyang restoran sa lungsod. Yun ding Chen Gong. Hindi pinapayagang pumasok kung hindi maayos ang pananamit. Kailangan ay magsuot ka ng suit tulad ko. Nakatay. Yung pera na ito pangbili ng suit at tie mo. Sapat na ba? Mahal. Mahal na customer, paki-please sumunod na lang sa akin. Ako ang manager dito. Ano ang gusto mong kainin ngayong araw? Ano ang pinakamahal sa inyong tindahan? Ito ang aming espesyal na wagyu. 8,000 pesos bawat bahagi. Para lang ito sa mga miyembro ng aming tindahan. Sapat ba ang 500,000 para maging miyembro mo? Sapat, sapat, sapat. Simula ngayon, ikaw ang pinakamaraming gold member sa shop na ito, ng aming tindahan. Hindi ba siya yung dating mahirap kong ex-boyfriend? Bakit? Dumadalo siya dito para mag-apply bilang security. Kaya pala siya yung dating boyfriend mo. Kailangan kitang pasalamatan. Salamat sa'yo. Iniwan niya sa akin ang buong karanasan. Magpakilala muna ako. Ang pangalan ko ay Xu Yingji. Ako ang presidente ng Xu Group. Kilala ko si Manager Liu. Baka matulungan kitang ipakilala siya. Para magmakaawa sa'yo. Manatili ka. Paano mag-toothbrush ng toilet? Sa kasalukuyan, ang cash balance ng host ay 8.5 milyon. 80 gin ng ginto. Piliin kung gusto mong bumili ng ginto. Gawin nilang hindi makatulog. Manager, maghatid na kayo ng pagkain. Gusto ko ng 2 serving ng bawat ulam sa inyong tindahan. At 2 serving pa. Alam mo ba kung saan ito? Ito ang Yunding Tiangong. Presyo ng isang ulam. Kasyang-kasya na pambili ng buhay mo. Hurry up, umalis ka na. Manager Liu, ang Yunding Tiangong ninyo. Bakit pumasok ang pusa? Pati aso nakapasok din. Talagang bumaba ang antas. Agad mo akong paalisin. Susyaw, pakisuyo, tahimik ka. Huwag mong guluhin ang aming mga mahal na bisita habang kumakain. May sira ba ang utak mo? Ako ay silver card member ninyo. Taon-taon, nagastos ako dito. Nang hindi bababa sa 200,000. Tumahimik ka na lang sa akin. Ito ang aming iginagalang na miyembro ng gold card. Kakatapos lang niyang magdeposito ng 500,000. Kung muling istorbohin mo siya habang kumakain, hindi na kita papatawarin. Saan ka nakakuha ng ganong kalaking pera, 500,000? Yung maliit mong tindahan. Hindi man lang worth 50,000 yon. Sa tingin mo, ang maliit na tindahan na hindi nagkakahalaga ng 50,000. Para sa akin. 5 bilyon. Yun ang perang hindi mo makikita sa buong buhay mo. Chen Hao, saan ka nakakakuha ng ganong kalaking pera?
Itaboy ang dalawang gago na nakikialam sa mga bisita. Palabasin sila. Sino man sa inyo ang mga has na humawak sa akin, makikita nyo. Chen Hao, ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Ito ang iyong stick. May iba ka pa bang kailangan? Kailangan ko ng tahimik. Huwag hayaan ang kahit sino na istorbohin. Sundin ang utos. Bumalik sa katapusan ng mundo. Tapos na ang countdown sa paglalakbay sa dalawang mundo, katapusan ng mundo. Maaaring bumalik ang host sa katapusan ng mundo anumang oras. Bumalik sa katapusan ng mundo. Ang pagkita ng pera ay unang hakbang lang. Ang gagawin ko ay umakyat sa tuktok ng mundong ito. Palayain mo ako. Ako na ang bahala maglakad. Putang ina. Saan galing ang dami ng pera ng pulubi na ito? Xu Xiao, kailangan mo talagang ipagtanggol siya. Hindi siya biglang yumaman ng ganito. Siguradong nangutang siya sa loan shark. Kung apiin mo ako, hindi kita palalampasin. Pinaka. Tapos na ang paglipat sa dalawang mundo. 8 oras na lang bago ang susunod na paglipat. Tunay ngang pinaikli ang countdown. Mukhang kapag madami pang beses na mag-teleport, pababain pa ang countdown. Ito pa ba ang aking maliit na tindahan? Ang linis naman. Ginoong Chen, bakit kayo bumalik? Salamat sa iyong effort. Ito para sa iyo. Baka. Bistek, sa mundong ito ng katapusan, nawala na ang mga baka. Saan mo nakuha yan? Huwag ka nang magtanong pa. Malamig na ito mamaya. Kain na. Salamat po, Ginoong Chen. Kayo po ba ang boss na si Chen? Kilala niyo ako. Ang pangalan ni Ginoong Chen ay kumalat na sa buong katapusan ng mundo. Magpakilala nga ako. Ako si Balyena, kagawad ng grupo ng mga nakaligtas. Nandito upang makipag-ugnayan tungkol sa kooperasyon. CJ, paano kayo gustong makipagtulungan? Maraming nakaligtas ang grupo namin. Kailangan namin ng mga supply. Malaking halaga ng mga supply. Pagkain at tubig. Kailangan nating lahat. Kung gaano karami ang meron ka, ganoon din ang kailangan namin. Ito ang iyong paunang bayad. Ginoong Chen, nais namin. Tunay na makipagtulungan sa iyo ng pangmatagalan. Pwede bang magkaroon ng diskwento sa presyo? Hindi pwede. Kung mahal, pwede mong hindi kunin. Kukunin namin. Gusto ko lang malaman. Ilan ang meron ka? Ilan? Ano man ang kailangan mo, meron kami. Kung hindi ka kontento, may karne pa ako dito. Ginto na baril na kilo. Pwede kitang bigyan ng instant noodles at tubig. Tungkol naman sa lunch meat. Tumaas ang presyo nito ng doble. Siyempre. Pwede rin kayong gumamit ng zombie crystal core para mapalitan. Hindi pwede, sobrang mahal niyan. Para kang nang hold up. Kung mahal, pwede mong huwag kunin. Pasensya na po, Ginoong Chen. Nawalan ako ng kontrol kanina. Pahintulutan niyo akong umuwi para magulat sa aking nakakataas. CJ, 9 na oras. Bibigyan kita ng 8 oras. Kung hindi ka pa bumalik sa loob ng 8 oras, mawawalan ka ng karapatan sa transaksyon. Ginoong Chen, hindi ba sila babalik? Babalik sila. Sa harap ng ganap na pressure sa buhay. Ang tao ay nagiging walang hangganan. Tumaas ang paghanga ni Tang Qingyu sa host. Lumawak ang dimensional space ng 5 cubic meters. Binuksan ng host ang pangalawang supernatural ability na pananaw. May pangalawang supernatural ability pala. Ilang supernatural abilities ba ang pwede kong makuha, system? Kasabay ng pagtaas ng intimacy sa malapit na tao na si Tang Qingyu. Tumaas ang intimacy value. Pwede nang buksan ng host ang 9 na uri ng supernatural abilities. Tatlong tao na matagal nang nanonood ng palabas. Dapat na silang lumabas at makipagkita. Magaling ang paningin ni Boss Chen. Matagal na kaming naghihintay. Magpakilala ako. Ako si Itim na Ahas. Galing sa organisasyon ng propeta. Sa mundong ito ng katapusan. Pinakamakapangyarihang organisasyon. Hoy, hintuan mo muna. Kung gusto mong magpalit ng bagay, gamitin mo ang ginto. Ayoko nang marinig ang kalat ng salita mo dito. Boss Chen. Baka hindi ka masyadong nakaintindi sa ekonomiya. Ang presyo mo, talagang medyo masyadong mataas. Sa mundong ito ng katapusan, kahit na ang ginto ay walang halaga. Ngunit ganito ay parang pagkuha ng lahat sa isang pagkakataon. Mabilis na mawawalan ng halaga ang iyong mga supply. Mas mabuting makinig ka sa akin. Ay, tama ka dyan. Ngunit hindi ikaw ang may kapangyarihan dito. Sa mundong ito ng katapusan, ang tubig ay mahalaga talaga. Ngayon, mas nagiging mahalaga ito dahil kulang na ng isang bote. Hindi ka talaga makatuwiran. Kung ayaw mong palitan, ang natitirang tubig ay magiging mas mahal pa. Tama na, palitan na natin.
50 kilo ng ginto. Palitan natin ng 50 kahon ng mineral na tubig. Pwedeng magkasundo. Pero yung mga kalokohan mo kanina, nasayang ang 2 minuto ng oras ko. Kaya ibabawas kita ng 20 kahon. Sobra na ang pang-aabuso mo. Pwede kang hindi magpalit. Kami ang magpapalit. Aaminin ko, magaling ka talaga. Pero kailangan mong malaman na ang ginagawa mo ay laban sa lahat ng mga nakaligtas. Ikaw lang ay karapat-dapat na kumatawan sa lahat ng nakaligtas. Boss Chen, narito ang 50 kilo ng ginto. Gusto naming palitan ito ng 50 kahon ng instant noodles. Magandang kasunduan. Masaya ang pakikipagtulungan. Palagi kaming magiging matatag na kaalyado mo. Kung nais ng propeta na organisasyon na makasama si Boss Chen, hindi kami magdadalawang isip na umatake. Tama, may magandang intensyon. Itong kahon ng luncheon meat. Ibinibigay namin sa inyo. Salamat. Salamat po, Boss Chen. Tayo na. Boss Chen, palagi kaming magiging matibay mong kaalyado. Gusto ko rin magpalit. Heto. Linya-linya kayo kung gusto ng mga gamit. Uy, ginamit ko ang 30,000 na piso sa instant noodles. Para makabili ng 300 kilo ng ginto. Malaki ang kita ko dito. At saka yung mga kristal na ito, inabsorb ko sila. Kaya ang aking kapangyarihan ay tiyak na maabot ang isang nakakatakot na antas. King Yu, bakit hindi ka pa natutulog? Salamat kay Ginoong Chen sa mga damit na ibinigay niya sa akin. Tingnan mo, bagay ba sa akin ang suot kong ito? Maganda. Maganda. Pero itong tindahan, may isang kama lang. Kailangan lang tiisin ni Ginoong Chen na matulog kasama ko, na-detect ng sistema, na sobra ang pagkagusto ni Tang King Yu sa host. Lumawak ng 50 cubic meters ang dimensional warehouse. Hindi ko ito ititiis. Tapos na ang cooldown ng portal. Maaari bang tanungin kung naka-on ang teleportation? Ang bilis naman ng pag-cooldown. Teleportation. Natapos na ang sistema ng teleportation. Ang countdown para sa susunod na teleportation ay 7 oras. Sa wakas, nakabalik na. Mas comfortable pa rin dito sa Earth. Ngunit itong 300 kilo ng ginto, walang tindahan ng alahas ang may lakas ng loob na tumanggap. Ano ang gagawin natin? Bata. Ikaw na si Chen Hao. Bata, ikaw nga si Chen Hao. Si Xu Xiao ay aking nakababatang kapatid. Ngayon, pinahiya mo siya ng husto. Lumuhod ka. Magyuko ka at umamin ng pagkakamali. Sinira ko ngayon ang maliit mong tindahan. CJ, subukan mo lang sirain. Subukan mo. Babasagin ko ang isang braso mo. Mangahas kang takutin ang kuya ko. Sabay tayong pumunta at patayin siya. Huwag kang lumapit. Ako ay taga-Tang. Tang. Ang pinakamayaman sa Haicheng, ang pamilya Tang. Sa tulad mo. Sinasabi mong isa kang taga-Tang. Bakit parang ayaw kong maniwala? Lolo. Pakiawa po. Talagang ako ay isang taga-Tang. Pinakamayamang tao sa Haicheng. Iyong lolo ko iyon. Ayoko maniwala. Maliban na lang. Mayroon akong 300 kilo ng ginto. Tulungan mo akong palitan silang lahat ng pera. 300 kilo. Lolo, nagnanakaw ka ba ng bangko? Kahit bigyan mo ako ng 100 buhay, hindi ko magagawa yan. 300 kilo ng ginto, hindi ko mauubos yan. Ano ang silbi mo sa akin? Huwag. Aba, ito ang kapatid kong babae. Tang Qianqian. Isa rin siyang tagapagmana ng Tang pamilya, o. Tumahimik ka at tumayo ng maayos. Sige na. Ginoong Chen, pasensya na sa aking walang kwentang kapatid. Nakapagbigay ako sa inyo ng abala. Humihingi po ako ng paumanhin para sa kanya. Si Miss Tang na ito, ay sobrang kamukha ni King Yu. Miss Tang, sobra kayong magalang. Pumunta ako dito. Nais kong tulungan kang madigest ang ginto. Ang 4 na pujin ng ginto ay hindi problema. Ang mali ay hindi talaga 4 na pujin. Ito ay 200. 200 kilo. Ginoong Chen. Hindi ka ba nagbibiro sa akin? Hindi ako nagbibiro. At puro 900 at 99 na purong ginto ito. Legit ba ang pinagmulan nitong ginto? Siguradong sigurado, legit na legit. Mahalaga ang bagay na ito. Pahintulutan mo akong tumawag. Sige lang. Hello, Lolo.
May bang na-hold up na bangko sa Xiago kamakailan? Ah, wala naman. Bakit mo ito tinatanong? Mayroon akong malaking kliyente dito. Kailangan magbenta ng 200 kilo ng ginto. Anong 200 kilo? Isang kahanga-hangang tao ito. Ganito. Ibigay mo sa kanya ang pinakamataas na presyo sa merkado. Ang taong ito, kailangan mong makipagkaibigan sa kanya. Sige, Lolo. Ginoong Chen, maaari kitang bigyan ng 70 milyong para sa batch ng ginto na ito. Bawat buwan. Gaano karaming ginto ang kaya mong lunukin? Bawat buwan. Kaya kitang tulungan na matunaw ang hindi bababa sa 50 kilo ng ginto. Kulang pa yon. Isang buwan. Kailangan ko ang numerong ito. 100 kilo, hindi ito posible. Mali. Ito ay 1 tonelada. 1 tonelada bawat buwan. Ito ay 9 bilyon. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay katumbas ng nagsusulong ng digmaan laban sa buong sistema ng pera. Kayo, ang kilalang pinakamayaman sa Haizhou, ang pamilya Tang, ay hindi man lang makakain ng 1 toneladang ginto. Mahalaga ang usaping ito. Bigyan niyo ako ng isang araw. Magbibigay ang pamilya Tang ng sagot sa inyo. May 1 bilyong sa card ni Ginoong Chen. Para lang makipagkaibigan sa inyo. Hindi ko akalain na isang araw kahit ginto ay mahirap nang maibenta. Sige na. Mas mainam na bumili pa ng mga supplies para sa katapusan ng mundo. Para kumita ng maayos. Ginoo. Anong mga kailangan mong bilhin ngayon? Hindi ako bibili ng kahit ano. Bibili ako sa inyong supermarket. Hindi pala kayo bumibili. Ano? Gusto mong bilhin ang aming supermarket? Ginoo, nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Ibigay mo sa akin ang numero ng inyong card. Ginoo. Kami ang pinakamalaking warehouse supermarket sa lungsod. Walang supermarket na may 10 milyong halaga. Ikaw nga, 20 milyon. Bibiliin ko ang supermarket nyo sa 10 milyon. At ang natitirang 10 milyon, ipapagawa ko sa iyo ang pagbili ng lahat ng supply sa lungsod. Lahat ng pagkain at tubig ay kukunin ko. Sige po, boss. Hindi sapat ang pagkain at tubig lang. Sa katapusan ng mundo, ang mga gamot ay mahalaga. Boss, ilabas mo lahat ng gamot sa tindahan mo. Kasama na ang lahat sa bodega. Bibili ako dito. Gusto kong bumili ng maramihan ng gamot. Anong ospital ito? Pahintulot sa pagbili. Ipakita mo sa akin. Hindi ako doktor. At wala akong lisensya. Hindi ako magbebenta. Nang anggulo ka lang. Pero meron ako nito. Kahit ano ka pa man. 1, 10, 100, 10,000. 10,000, 100,000, milyon, 10 milyon. Para sa iyo 10 milyon. Bibilhin ko ang botika na ito. Sige. Ito ang lisensya ng negosyo. Ito ang listahan ng mga gamot. May kailangan pa ba kayo? Kailangan kong kunin ang iyong masamang pera. Lumayas ka sa aking botika. Sige, aalis na ako. Aalis na ako ngayon din. Kunin mo ang espasyo ng wormhole. Kunin mo ang espasyo ng wormhole, mga reseta. Mga reseta, gamot para sa respiratory system. Gamot para sa respiratory system, mga reseta. Reseta. Kapag meron ka nito, sa katapusan ng mundo, kikita ka pa rin ng malaki. Tapos na ang sistema ng pagpapadala. Sa susunod na pagpapadala, may 6 na oras na countdown. Ginoo Chen, nakabalik ka na. Halos ubos na ang mga supply sa maliit na tindahan. Marami pang mga survivor. Gusto mong ipalit ang ginto sa instant noodles. Huwag kang mag-alala, yung mga dala kong supply ngayon. Sapat na ito para sa tindahan natin sa isang buwan. Ang dami ng supply na ito. Ginoo Chen, ang galing mo talaga. Tumaas ang antas ng closeness ni Tang Qingyu sa host. Dagdagan ng dimensional space. 10 metro kubiko. Huwag mag-line up kahit kailan. Umalis ka na agad dyan. Bilisan mo. Ginoo Chen. Itong tao ay si Tijan. Tuwing wala ka, madalas siyang manggulo. Siya ang boss ng lugar na ito. Batang lalaki. Ikaw ang may-ari ng maliit na tindahan na ito. Sasabihin ko sa'yo. Ito ang teritoryo ko dito sa paligid. Kung gusto mong magbukas ng tindahan, magbayad ka agad ng proteksyon. Sige, magkano ang proteksyon na gusto mo? Swerte mo. Buwan-buwan. Gusto ko ng 1 kahon ng luncheon meat. Ganyan lang iyon. Hindi, nagkamali ako. Gusto ko ng 10 kahon. Hindi, gusto ko ng 20 kahon. 1 kahon ng luncheon meat. Sapat na para bayaran ang buhay mo. Kung akyatin mo ako, kung hindi ka magbabayad ng proteksyon, ayaw kong hayaang bumili ang mga taong ito. Sino man ang pumasok, papatayin ko. Sino ang tutulong sa akin pumatay kay Iron Axe? Bibigyan ko siya ng 1 lata ng lunch meat. Wow. Huwag kayong gagalaw. Sino mang gagalaw, papatayin ko. 2 lata. Patayin mo siya. Bibigyan kita ng 2 lata. 2 buong lata ito ng luncheon meat. Mga kapatid, sali na. Huwag kayong gagalaw. Sinong gagalaw, paputulin ko. 3 lata. Takpan mo ako. Uunahan ko na muna ang pag-alis. Ikaw ang inside man.
Kuya, alam kong mabait ka sa akin. Isang lata lang hindi sapat. 3 lata, ha? 3 taon na akong hindi nakakain ng karne. Boss Chen, nabawi ko na ang pako at pinatay ko na siya. Itong luncheon meat, akin na ba ito sa akin? Sa isip mo, ang buhay ng boss nyo, hindi pa ito kasing halaga ng luncheon meat. Mabait naman ang boss sa akin. Isang lata, ayos na. Pero 3 lata ito. Sige na, umalis ka na. Ayos lang. Salamat. Hindi ko inakala na ang isang leader ng gang ay nagkakahalaga lang ng 3 lata ng luncheon meat. Magpalain kayo kung gusto ng mga supplies. Tumatanggap lang ako ng ginto at crystal core. Boss, wala akong ginto. Pwede ko bang ipalit ang bateryang ito? Kain tayo ng 1 lata ng instant noodles. Baterya. Ayaw. Tanging ginto lang ang tinatanggap ko. Boss. Tingnan mo nga. Ito ay isang nuclear-powered na baterya. Pinakabagong modelo bago ang katapusan ng mundo. Nuclear na baterya. Ang bateryang ito ay gumagamit ng teknolohiyang nuclear. Bago ang katapusan ng mundo. Tanging ang mga pinakamataas na klase ng sasakyan ang makakapag-ugnay ng ganitong kaliit na baterya. Gaano kalayo ang kayang takbuhin ng sasakyan? Hindi bababa sa 5,000 kilometro. Ganito kaliit na baterya. Kaya nitong tumakbo ng 5,000 kilometro. At hindi lang iyon. Napakaligtas nito. Kahit pasunugin, hindi masisira. Anong taon na ngayon? Ika-10 taon ng apokalipsis. Taong 2035. Dito ay taong 2035. Nangunguna ang teknolohiya ng 10 taon sa mundo. Ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito, hindi ginto, kundi ang bunga ng teknolohiyang 10 taon nang nangunguna. Kung maibabalik mo ang bateryang ito, sapat na ito para talunin ang lahat ng kumpanya ng sasakyan sa mundo. Kung kaya mong maglabas ng ganitong baterya. Anong trabaho mo? Bago ang katapusan ng mundo. Ako ay isang inhinyero sa Nuclear Research Institute. Itong baterya ay ako ang nag-develop. Ang ganda. Ilang baterya pa ang meron ka? Wala na akong dalang baterya. Pero mayroon sa aming Research Institute. At may mga production blueprint pa. At ang kasamang linya ng produksyon. Kukunin ko ang bateryang ito. Ang dami ng pagkain. Para ba ito sa akin? Simula ngayon. Magtatrabaho ka para sa akin. Kailangan kita. Tulungan mo akong restart ang linya ng produksyon ng nuclear power battery. Bilang kabayaran, magbibigay ako sa iyo ng walang katapusang pagkain at tubig. Salamat, Boss Chen. Boss Chen. Narito ang 100 kilo ng ginto. Sa pagkakataong ito, papalitan natin ng 100 kahon ng instant noodles. Dalhin mo na ang ginto pabalik. Kinansela ang transaksyong ito. Ano? Huwag mo sanang ikansela ang transaksyon. Ayaw na namin ng 100 kahon ng instant noodles. Ang 100 kilo ng ginto. Palitan lang namin ng 10 kahon ng instant noodles. Huwag kang magkamali. Hindi ko gusto ang ginto mo. Pero maaari kitang bigyan ng 100 kahon ng instant noodles. 100 kahon ng mineral water. 100 kahon ng canned luncheon meat. Ang dami pala. Para sa amin ba yan? Pero, gusto kong samahan mo siya papunta sa Nuclear Research Institute. Para kunin ang isang blueprint. Instituto ng Enerhiyang Nuklear. Anong nangyari? May problema ba? Ginoong Chen, may hindi kayo alam. Sa loob ng Instituto ng Enerhiyang Nuklear, may daan-daang mga zombie. Kahit makapasok tayo. Malaki ang magiging casualties natin. Sige, bibigyan kita ng karagdagang 500 kahon ng instant noodles. 6 na oras. 6 na oras. Kailangan kong makita ang planong iyon. 500 kahon. Sapat na yan para sa isang buwan ng pagkain. Ginoong Chen, sa loob ng 6 na oras. Dapat ay dalhin mo ang plano. Ginoong Chen, dapat ka nang matulog. Ikaw muna ang matulog. Ginoong Chen ay. Hindi ba sapat ang ginawa ko? Sabihin mo sa akin. Sisikapin kong itama. Hindi, Kinyu. Kasi tingin ko madilim na ang gabi. Hindi pa bumalik sina Bailu at Ginoong Zhao. Medyo nag-aalala ako. Huwag mag-alala, Ginoong Chen. Sina Bailu at Ginoong Zhao. Sila ay mga bihasa sa pagpatay ng mga zombie. Siguradong makakabalik sila ng ligtas. May katwiran ka. Sige, matulog na tayo. Bumalik na tayo. Ginoo, hindi kayo binigo. Dalhin ko ang mga dokumento pabalik. Walang sira ang mga dokumento. Basta may pabrika. Palaging pwedeng mag-produce. Ang saya, ang saya. Kayo ang mga pangunahing tagumpay. Ako ang bahala ngayon. Kain ng luncheon meat hanggang busog. Kain at inom ng walang humpay. Mabuhay si Boss Chen. Mabuhay si Boss Chen. Mabuhay si Boss Chen, mabuhay. Tapos na ang teleportation. Countdown ng portal, 5 oras na lang. Mukhang sa bawat pagbubukas ng teleportation. Ang susunod na oras ng teleportation ay magiging mas maikli. Ang pinakamahalaga ngayon ay agad na makahanap ng pabrika. Upang simulan ang opisyal na produksyon ng nuclear battery. Ginoong Chen, nandito pala kayo. Matagal na kitang hinahanap.
Natagalan akong matulog sa tindahan. Maaari kong tulungan kang ibenta ang 1 toneladang ginto. Pero gusto ng lolo ko na makilala ka. Gusto akong makilala ng pinakamayamang tao sa Haicheng, si Ginoong Tang. Heyo, napakabata ni Ginoong Chen. Talagang ang mga bayani ay lumalabas sa kabataan. Ginoong Tang, seryoso ka ba? Kayang-kaya mo bang ubusin ang 1 toneladang ginto ko bawat buwan? Hey, Ginoong Chen, ang bilis mo namang magdesisyon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kaya, hindi lahat ay maaaring cash. Anong ibig sabihin ng salitang ito? Ang cash ay ari-arian. Ngunit hindi lahat ng ari-arian ay katumbas ng cash. Halimbawa, mga bono, mga stock, mga ari-arian. Lahat ito ay ari-arian. Ang ibig mong sabihin ay mga bahay. Gagamitin ko ang ginto para bumili ng bahay. Kung makakakuha si Ginoong Chen ng 1 toneladang ginto, mababili niya ang lahat ng mga gusali ng negosyo sa Haicheng. Lahat mabibili niya. Kaya, Ginoong Chen, ikaw na ang hari ng lupa sa Haicheng. Ganun pala. Taolaw na, alam mo ba? Sa Haising, may lugar na gumagawa ng mga baterya ng sasakyan. Talaga namang meron. Pero yung may-ari ng kumpanya. Ninakaw ang maliit na tiyahin at umalis. At malapit nang mag-collapse yung kumpanya na ito. Ayos ito, ganito ang klaseng pabrika na gusto ko. Kian. Dalhin mo siya rito. Opo, Lolo. Enner. Chen, dito po kayo. Nasaan si Kian? Sino ba itong Enye? Chen, mula ngayon, siya ang mahalagang bisita ng pamilya Tang namin. Kailangan mong subukan na matugunan ang anumang hinihiling niya. Naiintindihan mo ba, Lolo? Ang pamilya namin ang pinakamayaman sa Haicheng. Bakit pa kailangang maging sobrang maingat? Si Enner. Chen ay bata pa, kaya niyang maglabas ng malaking halaga ng ginto. At hindi siya mayabang o mainit. Pagpapasimula ng negosyo ng may katatagan, ito ay isang lihim na talento. Ang lihim na talento ay lalabas sa kailaliman. Siguradong magpapabago ito sa buong mundo. Kahit na si Kian. Ang iyong talento sa negosyo ay walang katulad. Pero sa huli, babae ka pa rin. Pagkatapos ng 1 siglo ng lolo. Sinasabi ni Lolo na uod ng uwak. Hindi makikinig. Tumingin si Ginoong Chen sa karaniwang tao. Ngunit sinabing siya ay isang nakatagong dragon sa ilalim ng dagat. Talaga bang may kakayahan siyang abutin ang langit? Nakarating na si Ginoong Chen sa pabrika. Ginoong Chen, ito ang pabrika ng baterya na gusto mong bilhin. Dati itong nangunguna sa teknolohiya. Pero mula nang tumakas ang may-ari na may dalang pera, nasa bingit na ito ng pagkabangkarote. Hoy, anong ginagawa ninyong dalawa? Nandito ako para bilhin ang pabrikan nyo. Binili ko na ang pabrikan nyo. Bata, malapit nang magsara ang aming pabrika ng baterya. Kung bibili ka ng baterya, ibebenta namin sa iyo ng mura. Bili ka na tapos umalis ka na. Hindi ako bibili ng baterya. Bibili ako ng pabrika. Ano nang sabi mo? Bibili ng pabrika. Nabili ko na ang inyong pabrika. At hindi lang ang pabrika. Bumili na rin ako ng lahat ng taon nyo. Mula ngayon, lahat kayo ay magtatrabaho para sa akin. Naghahanap ka ba ng gulo? Kaya mo bang bayaran ang mga sahod, bata ka pa? Ilan ba ang tao sa inyong pabrika? May 132 na manggagawa sa pabrika. Lahat ay mga teknikal na manggagawa. Magkano ang karaniwang sahod? Ang karaniwang sahod ay 15,000. 15,000. Ang mura naman. Simula ngayon, ang base sahod ay 50,000. Gusto kong lahat kayo ay magtrabaho para sa akin. Bawat isa ay may base sahod na 50,000. Hindi mo kami niloko. Makinang pang-ukit. May 1,000,000 ako dito. Para ito sa inyo bilang paunang sahod. Ito. Lahat ito ay para sa atin. Ngayon gusto kong bilhin ang pabrika na ito. Mayroon bang gustong magreklamo? Kumusta po, boss? Kumusta po, boss? Napakaluma ng mga kagamitan sa pabrika na ito. At medyo matanda na rin ang mga empleyado. Walang pangunahing teknolohiya. Sa lakas ng iyong pera, mas mabuting bumili ka na lang ng isang matatag na malaking pabrika. Boss, huwag kang mag-alala. Kahit na luma ang kagamitan sa pabrika. Pero kami, ang teknolohiya ay talagang nangunguna. Wala silang pangunahing teknolohiya. Ako ay mayroon. Simula ngayon. Opisyal na papangalanan ang ating pabrika bilang Thunder God Era. At gagawa tayo ng isang uri lang ng produkto. Thunder God No isa na baterya. Boss, ang gaan naman itong baterya na ito. Totoo bang sasakyan ang battery na ito? Huwag mong tingnan na maliit. Ang full charge nitong battery ay pwedeng tumakbo ng higit sa 5,000 kilometro. 5,000 kilometro. Nagtatawa ka ba? Hindi ako nagbibiro. At ang buhay nito ay umaabot hanggang 100 taon. Hindi pwedeng hindi ko tanungin ang boss. Ang pinaka-advanced na baterya ng sasakyan ngayon, may range lang na 1,000 kilometro. At mas malaki pa ito ng 100 beses sa kamay mo. Yung baterya mo na ito, lumalabag na sa batas ng physics. Boss, hindi ka ba nagbibiro? May testing equipment ba kayo sa factory? Totoo bang malalaman agad sa isang test? Ito ang aming testing equipment.
Gamitin mo ang pinakamahigpit mong pamantayan para subukan ito. Lumabas na ang ulat ng pagsusuri ng boss. Huwag mo nang ibigay sa akin. Diretso mo na lang ipakita sa kanila. Matapos ang pagsusuri, tinatagal ng higit sa 5,000 kilometro ang baterya. Sa 1,000 beses na pag-charge at pag-discharge, tanging 1% lang ang pagbaba. At nasunog. Lahat ng pagsusulit sa pagtusok, pagbabad sa tubig at pagsabog ay pumasa. Lubos na ligtas. Ang teknolohiya ng bateryang ito ay lagpas ng 1,000 taon ng layo sa buong mundo. Para kang nakakita ng teknolohiya mula sa ibang planeta. Nandyan ang bateryang ito. Bubuwagin natin ang buong industriya ng enerhiya. Ang kumpanya natin ang magiging nangunguna sa buong bansa. Hindi. Nangunguna sa industriya ng enerhiya sa buong mundo. Ito ang plano ng baterya ng sasakyan. Bibigyan kita ng 3 araw para magtayo ng buong linya ng produksyon. Naiintindihan, boss? Huwag kang magpakatanga. Magsimula na kayong lahat. Saan mo nakuha ang bateryang ito, Ginoong Chen? Sa totoo lang, kaya kong maglakbay sa oras. Ang bateryang ito ay dinala ko mula sa hinaharap. Hindi mo mahahalata. Ginoong Chen, medyo nakakatawa ka pa rin. Miss Tang. Sa totoo lang, hindi masyadong marunong sa pagpapatakbo ng kumpanya. Pwede mo ba akong tulungan na magpakilala ng isang professional na manager? Muling magpakilala ako. Ako si Tang Qianqian. Doktor sa Business Administration mula sa Beijing North University. Ako ang iyong pinakamalakas na professional na manager sa paligid mo. Ginoo Tang, interesado ka ba na maging CEO ng Thor Era? Isang karangalan para sa akin. Ang unang hakbang sa pagpapalawak ng kumpanya ay ang pagrerehistro ng patente. Gamit ang kakayahan ng pamilya Tang, lahat ng mga patent ay maaaring matapos sa loob ng 1 araw. Matapos ang rehistrasyon, walang problema. Lahat ng teknikal na dokumento ay nasa akin. Ikalawang hakbang, kailangan ng isang press conference para malaman ng buong mundo ang pagkakaroon ng Thor Isa. Maaaring itakda ang oras bukas. Ang press conference ni Miss Tang para sa Thor Isa. Ipagkakatiwala mo na sa iyo ang buong responsibilidad. Ikaw ang mukha ng panahon ng Thor. Ang ikatlong hakbang, ang pinakamahalagang hakbang. Ano? Bibili ako ng damit para sa iyo. Ang damit ay nakasalalay sa damit, ang kabayo ay nakasalalay sa saddles. Nakaayos ka ng ganyan. Sino ang maniniwala? Ikaw ay isang tech giant na nagkakahalaga ng bilyon. Ang set ng damit na ito ay talagang bagay na bagay sa Ginoo na ito. Ang presyo ay abot kaya rin. Kailangan lang ng 80,000. Isang damit ang ibinebenta sa akin ng 80,000. Ilang kahon ng instant noodles ang mabibili ko dito? Hindi pwede. Ginoong babae, masyado bang mahal ito para sa'yo? Pwede pang pag-usapan ng presyo. Sobrang mura. Gumawa ka ng isang set batay sa ganitong estilo. Lahat ng tela ay kailangang Italian deer velvet. Ang lining ng kwelyo ay ipapalamutya ng ginto. Gamitin mo ang pinakamahal na materyales para sa lahat. Itlan, kung ganito ang kalkulahin. Ang isang set ng damit ay aabot sa 300,000. Dito ay 400,000. Gusto kong makita agad ang set ng damit na ito. Swipe ang card. CJ. Ang ganda. Ang gwapo. Yo. Akala ko sino nang bumibili ng damit dito. Yung pala ikaw yung mahirap na ito. Sakita mo lang. Hindi ka man lang makabili ng isang piraso ng tela dito sa tindahan. Ay, mahal, huwag mong sabihin yan. Kaya niyang kumain sa Cloud Top Palace. Mahalagang tao. Bata. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Nangutang ka ng mataas na interes. Siguradong naubos na ang pera mo ngayon, di ba? Hahaha. Hey, huwag kang magmadali umalis. Kailangan ko ng waiter. Pakipakito para sa akin. Hayaan siyang tingnan ito ng mabuti. Mga damit na hindi niya kayang bilhin sa buong buhay niya. Anong itsura nito? Ang damit na gusto mo? Ay talagang galing sa lalaking iyon kanina. Hindi ito nagustuhan. Anong sinasabi mo? Hindi ito gusto ni Ginoong Chen, mga murang produkto. Sino ka naman? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, mukhang malapit nang mabangkrap ang pamilya Xu, di ba? Anong pinagsasabi mo? Nangurakot ang iyong ama sa pondo ng kumpanya. Kaya naputol ang daloy ng pera. Ang inyong Xu Group ay malapit nang mabangkarote, di ba? Iniimbestigahan mo ako. Ang pangalan mo ay Zhang Qian. Ikaw ang ex-girlfriend ni Ginoong Chen, di ba? Malalaman mo bukas pagkatapos nito. Umalis kay Ginoong Chen. Ito ang pinakamalaking maling desisyon na nagawa mo sa buhay mo. Ikaw, sino ka ba talaga? Nalaman ko na. Bakit parang kilala ko na ito, no? Siya ay isang babae na manloloko. Manloloko? Lanan. Kaninang araw, bumili siya ng isang halos nalulumbay na pabrika ng baterya. Magkakaroon siya ng press conference mamaya. Sinabi pa niyang yung luma nilang baterya ay kayang tumakbo ng 5,000 kilometro. Kung hindi ito panlilin lang, ano ito? Ganito pala yon. Akala ko ang galing ni Chen Hao. Pero pinapakain lang pala siya ng isang scammer. Gusto kitang i-expose. Gusto kitang mapilitan na yumuko, na parang isang asong walang tahanan na umaakyat palabas. Sige, salamat sa pagdating para magpanggap. Sayang ang oras makipag-usap sa ganitong tao. Chen Hao, matapang ka bang tignan ako ng may pang-insulto? Bukas, lahat ng media sa lungsod ay ilalantad ka.
Gagawin kong masama ang iyong pangalan magpakailanman. Ito ang kinatawan ng Chuanfu Motors. Sila, ang may hawak ng higit sa kalahati ng merkado ng sasakyan sa Xiago. Iyan ang kinatawan ng Stella Motors. Isang higante sa pandaigdigang larangan ng mga dekuryenteng sasakyan. Sa madaling salita, ang mga tao sa unang hanay na ito ay mga namumuno sa mga malalaking kumpanya ng sasakyan. Kapag sila ay nagbigay ng order, ikaw na ang magiging bagong higante sa larangan ng baterya sa buong mundo. Huwag kang mag-alala, gagawin nila yon. Magandang araw sa lahat ng mga pinuno ng kumpanya ng sasakyan. Ako si Chen Hao. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Pagtatanghan ng baterya ng Thor No 1. Maliit lang ang oras ko. Diretsuhin na natin ang datos ng inyong baterya. Nagtataka ako. Gaano ba kahusay ang inyong baterya? Sa harap ng aming Stella, sinasabing revolusyonaryo. Sa mga hawak nyo, ito ang pinakabagong ulat ng pagsusuri ng aming Thunder God No. 1 na baterya, lahat ng datos ay totoong impormasyon. Bawat isa ay tunay na datos. Iyan Ginoong Chen, talagang mahirap ang inyong paraan ng pandaraya sa datos. Sobrang pangit. Nasa harap ko ang lahat. Ay mga eksperto sa larangan ng baterya. Itong pangit na peking datos. Hindi kami matutukso. 5,000 kilometro ang range. 100 taon ang buhay. Ligtas na ligtas kahit tuksuhin o sunugin. Sa kasalukuyang antas ng teknolohiya, hindi ito possible. Kayo po, maghintay lang po muna ng matiwasay. Mayroon kaming bagong kagamitan para sa pagsusuri. Malalaman agad kung totoo o hindi. Sandali lang. Mga kinatawan, ako ang presidente ng pinakamalaking kumpanyang dikotse sa Haichen, ang Xu Motors. Huwag kayong magpapalinlang. Isa lang siyang mahirap na nagtitinda sa maliit na tindahan. Ang bateryang hawak niya ay tiyak na peke. Ito ang pinakabagong tester ng Xu Group. Na mayroon kami. Kailangan lang ilagay ang baterya. At makakakuha ka ng pinakatumpak na datos. Tama bang subukan mo? Ano ang ikinatatakot mo? At kung totoo ang baterya, ano ang gagawin mo? Kung totoo talaga ito, luhod ako at humingi ng tawad sa'yo. Pero kung hindi ito totoo, kailangan kayong dalawa, luhod at gumapang palabas. Sige, kung ganun ka kaabalang maging apo. Hindi na ako mag-aksaya ng oras. Mamatay na nga pero matigas pa rin ang dila. Su Xiao, bilisan mo at ilantad ang kanyang panlilinlang. Mga mamamahayag, siguraduhin niyong malinaw ang kuha. Hindi na ako makapaghintay. Kailangang ilantad ang kanilang tunay na mukha. Natapos na ang pagsusuri. Ang bateryang ito ay may kakayahang tumagal ng 5,000 kilometro. Masyadong advanced ang teknolohiya ng hindi bababa sa 0 taon. Paano ito posible? Totoo pala ang mga datos na ito. Ang performance ng baterya na ito ay lagpas pa sa 0 taon. Ginoong Xu, hindi ba sira ang instrumentong ito ninyo? Ang datos ng baterya ng Thor 1. Nasa harap ninyo na. Isang piraso na nagkakahalaga ng 1 milyon. 1 milyon kukunin ko na. Kung gaano karami kukunin ko lahat. Kami si Stella Nan. Kami si Stella. Sasagutin namin ang lahat ng iyong baterya. Ginoong Chen, handa kaming magbigay ng 1.2 milyon bawat piraso. 10 bilyong deposito. Maaari na kayong tumawag. Ang unang batch ng baterya ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan. Ang mataas ang presyo ay makakakuha. Maaari na kayong mag-transfer. Ginoong Chen, nailipat ko na ang 10 bilyon. Kukunin ko lahat ng 10,000 yuan na baterya. Agad na mag-transfer ng 50 bilyon sa Thunder God era. Makakasabay ba tayo sa panahon, Stella? Nasa hakbang na ito na lang tayo. Paano mangyayari iyon? Sa loob ng isang araw, kumita siya ng 100 bilyon. Chen Hao, nagkamali ako. Patawarin mo ako, okay ba? Sinabi ko na ang pagtataksil kay Ginoong Chen ay magiging pinaka-nagsisisi mong bagay. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Anong ginagawa mo? Kung matalo ka, kailangan mong yumuko at tawaging lolo. Isa kang nagbebenta ng baterya. Huwag kang masyadong maangas. Mga kababayan, formal kong inihahayag na ang panahon ng Thor, nagawa ng ating Thor era, hindi kailanman ibebenta sa Xu family sa Haichen. Gusto kong tuluyang mabangkrap ang pamilya Xu. Diyos ko, ito ay malaking balita. Walang baterya ng Thor No. 1, ang sasakyan ng pamilya Xu ay tiyak na babagsak. Mawawalan ng halaga ang stocks ng pamilya Xu. Buwisit na anak. Ano bang ginawa mo sa labas? Biglang bumagsak ang stocks ng pamilya Xu. Tapos na tayo. Bilis, bumalik kayo dito. Ginoong Chen, binibiningtang. Patawarin niyo po ako, pakiusap. Ako ang may kasalanan. Hindi ko na kilala ang tunay na halaga. Hindi ko na pinahalagahan. Patawarin niyo po ako, pakiusap. Palayain mo na ako. Old Zhang, hindi ba ako nagsasalita ng mali? Itong batang ito ay isang lihim na dragon.
na nakakagawa ng ganitong kahanga-hangang bagay. Talagang isang biyaya para sa bansa ng Xia. Kahapon lang, nakakuha tayo ng 100 bilyong prepayment. Ginoong Chen, ang galing mo talaga. Salamat talaga sa tulong mo. Kung wala ka, hindi magiging posible. Bukas, pupunta ako sa kumpanya para humingi ng 10 bilyon. Bilang bonus, hindi mo mapapansin na malaki ang loob mo. Noong bumili ka ng damit para sa sarili mo dati, bakit ang kapal ng mukha mo? Ay nako, dapat magtipid na tayo. Ang maliit na gastos ni Huahua ay para kumita ng malaki. Natuklasan, ang Qianqian ay nadagdagan ang pagkagusto sa host. Ang dimensyon ng espasyo ay lumaki ng 100 metro kubiko. Kakaiba kahit walang binding. Bakit ang pagkagusto ni Qianqian ay nakakaapekto sa sistema? Lolo, kayo na ba? Binabati kita, Ginoong Chen. Mabilis kang naging pinakamayayamang tao sa buong mundo. At dahil ito sa tulong ni Ginoong Tang, halika, ipakikilala kita. Sa heograpikal na kagawaran ng Xia, si Director Zhang, kasama, kumusta ka? Sa ngalan ng bansang Xia, handa kaming mag-alok ng 100 bilyon para bilhin ang iyong Thorno 1 na patent ng teknolohiya ng baterya. Ginoong Direktor Zhang, mali yata ang pagtingin mo sa akin. Alam kong hindi malaki ang 100 bilyon. Pero para sa seguridad ng enerhiya ng bansang Xia, maaari pa tayong mag-usap pa. Ang ibig kong sabihin, itong teknolohiya ng baterya, kung gusto ng bansa ng Xia, ay ibibigay ng libre. Ginoong Chen, hindi kayo nagbibiro, di ba? Hindi ako nagbibiro. Sa tingin ko bawat mamamayan ng Xia, ay gagawin yon, di ba? Ang taos pusong-puso ni Ginoong Chen, ay karapat-dapat na maging pambansang bayani. Sa ngalan ng bansang Xia, maraming salamat sa iyo. Kailangang tanggapin mo ang 100 bilyong ito. Bilang regalo mula sa bansang Xia. Salamat, Ginoong Zhang. Kung hindi ka mangingialam, tawagin mo na lang akong Xiao Hao. Sige, Xiao Hao. Ito ang aking visiting card. Kung kailangan mo, tawagan mo lang ako anumang oras. Sa likod mo ay ang buong Summer Kingdom. Tao Lao, eh. Xiao Hao. Uwi na ako para magulat. Ay, kabataang mandirigma. Ang iyong kinabukasan ay napakalaki. Tao Lao, huwag mo naman akong pabagsakin. Gino Chen, kasalukuyan kang single. Ang apo ko ay kasalukuyan ding single. Pwede kayong magpunta at subukan. Lolo, huwag ka nang magbiro. Na-detect. Si Tang Qianqian ay sobra ang pagkagusto sa host. Pinalawak ang dimensional na espasyo ng host. 1,000 kubikong metro. Ginoong Chen. Parang ako. Qianqian. Doktor. Ano ba talaga ang nangyayari kay Qianqian? Ang babaeng ito ay may leukemia. Nasa huling yugto na ito. Paano nangyari ito? Maraming tests na ang ginawa noon. Hindi ba nila ito napansin? Iba ang leukemia sa ibang uri ng cancer. Mahaba ang incubation period nito. Karaniwan kapag nadiskubre na huling yugto na, pakiusap na. Maaari ba siyang magamot? Mayaman ako, napakarami kong pera. Hindi ito tungkol sa pera. Sa kasalukuyang antas ng teknolohiya ng Xia, ang leukemia ay talagang hindi magagamot. Talagang nakakaantig. Paano naman ang mayamang ginang na nag-aalaga sa iyo ay mamamatay na? Umiyak ka ng napakalungkot. Su Yingji, umalis ka dito. Nakatuklas ng ibang wika. Bukas ang otomatikong pagsasalin para sa host. Ginoong Chen, huwag kang magalit. Magpakilala ako. Ang pangalan ko ay George. Galing ako sa Eagle Country Pharmaceutical. Mayroon ang aming kumpanya ng nag-iisang gamot laban sa cancer sa buong mundo. Ano ang gusto mo? Maaari kong pagalingin ang ginang na ito. Pero gusto ko, lahat ng patent ng baterya ng Thor 1. Mula ngayon, ang Thor 1 ay pag-aari ng Eagle Nation. Hindi ito maaaring gamitin ng Xia Nation. Hindi maaaring sumagot si Ginoong Chen sa kanila. Ginoong Chen, ito ang aking business card. Nakapag-isip ka na, maaari mo akong tawagan anumang oras. Ginoong Chen. Hindi maaaring sumagot sa kanila. Wala akong problema. Qianqian, huwag kang mag-alala. Siguradong gagalingin kita. Kuya Hao. Talagang masaya ako na nakilala kita nitong mga nakaraang araw. Qianqian. Doktor, halika na. Doktor. Hindi maganda. Delikado ang pasyente. Agad na lunasan. Pakiusap, lumabas ang mga pamilya. Kumusta na si Dr. Qianqian? Napakadelikado ng kalagayan ng pasyente. Buti na lang at naagapan. Ngayon ayos na siya. Pero hindi sigurado sa susunod. Paano nangyari ito? Tapos na. Marahil ito na ang kapalaran ni Qianqian. Natuklasan na buhay ni Tang Qianqian nanganganib. Nulled ang halaga ng pagkakaibigan. Bumaba ang sistema. Binawasan ang dimensyon ng imbakan sa 1 metro kubo. Bakit ganito? Kahit na ang sistema ay nakatali sa Kinyu. Bakit kaya naapektuhan ng sistema si Qianqian?
Ginoong Tang, kilala mo ba? Ang isang taong nagngangalang Tang Qinyu. Sinabi na rin niya ito sa'yo. May kaugnayan ba si Qianqian at Qinyu? Ano ang koneksyon nila? Si Qianqian na bata ay may pangarap na maging isang bituin mula pagkabata. Bago ko siya nakilala, naghahanda na siyang mag-isa para pumasok sa mundo ng aliwan. Ang pangalan ng kanyang artista ay Tang Qinyu. Kaya pala si Tang Qianqian ay ganyan. Sila pala ay isang tao. Sa taong 2035 ng mundo ng katapusan, ito pala ay taong 2035 ng Earth. Pakiusap, alagaan mo si Qinqin. Lalabas ako ng matagal. Saan ka pupunta? Pupunta akong iligtas si Qinqin. Ipinadala ako ng sistema pabalik sa katapusan ng mundo. Dahil na yon ay hindi pa makita ang teknolohiya para gamutin ang leukemia. Pupunta ako sa hinaharap para hanapin ito. Tapos na ang pagpapadala ng sistema. Ang susunod na countdown para sa pagpapadala ay 6 na oras. Boss Chen, sa wakas ay bumalik ka na. Biglang nawalan ng malay si Yanjie. Tang, ano man ang gawin ko, hindi ko siya magising. Tama nga. Si Qianqian ay nagkasakit. Si Qinyu ay mawawalan din ng malay. Chen, sa wakas ay bumalik ka na. Naghanda kami ng 1 toneladang ginto. Para ipagpalit sa 1,000 kahon ng instant noodles. Ang 1,000 kahon ng instant noodles na ito, maaari ko nang ibigay sa'yo. May itatanong ako sa'yo. Tungkol sa teknolohiya sa medisina. Sabihin mo lang, naghahanap ako ng isang gamot. Isang gamot na pwedeng gamutin ang leukemia. Sino man ang makahanap niyan, pwede kong ibigay ang lahat ng gamit sa tindahan ko. Sa kanya, Gino Chen. Nagbibiro ka ba? Mukhang wala rin kayong magagawa, ano? Hindi, Ginoong Chen. Ang gamot na ito ay na-develop na, bago pa ang katapusan ng mundo. At hindi ito mahalaga. Malamang ay kasing halaga lang ito ng 1 lata ng instant noodles. Sabihin mo na sa akin, kung saan ko matatagpuan ang ganitong gamot para sa cancer. Dahil sa kaguluhan pagkatapos ng katapusan ng mundo, ninakaw na ang lahat ng gamot sa botika at ospital. Bigyan mo ako ng 3 araw. Sige, ibabalik ko sa iyo ang gamot. Hindi pwede, 3 araw. Hindi ko na kayang maghintay ng ganoon katagal. Sa tabi ng Nuclear Research Institute, nandoon ang Pharmaceutical Research Institute. Maaaring may gamot doon. Kaya, medyo marami ang mga zombie. Basta kailangan ni Ginoong Chen. Handa ang aming organisasyon para sa iyo. Na sumugod anumang oras. Salamat, Bailu. Bigyan mo ako ng 5 minuto para maghanda. Aalis tayo kaagad. Bahay ng organisasyon ng propeta. Ginoo ng propeta. Bumalik si Boss Chen. Pupunta sila sa pagsusuri ng gamot. Siya ay isang hindi mapipigilang sali. Sugod na. Boss Chen. Ngayon ay gabi. Natutulog ang mga zombie. Mag-ingat na huwag silang magising. Naiintindihan, kakaiba. Ang institusyong ito. Parang pabrika ng Thor's Hammer. Mahal na propeta. Dumating na sila. Bilis, kumilos na tayo, kailangan makita ang tao. Kailangan makita ang bangkay. Tunog ng rocket launcher yon. Lahat humiga na. Bumangon na ang mga zombie. Lahat tumakbo. Sobra ang mga zombie, Ginoong Chen. Malapit na kaming mapalibutan. Sino ba talaga ang nagtaksil sa atin? Ginoong Chen, tawirin mo ang pintuang ito. Nandoon ang research center ng gamot. Kami ang maghahatak ng mga zombie. Kumuha ka ng gamot. Sobrang dami ng mga zombie. Kung lahat kayo ay palilibutan, hindi na kayo makakatakas. Hindi namin alintana kung mamamatay kami. Pero ikaw, hindi pwede. Alam kong hindi ka ordinaryong tao. Baka ikaw ang magliligtas sa mundong ito. Boss Chen, sa mga araw na kasama kita, kada araw kaming may makakain. Kahit mamatay pa, wala na akong pagsisisihan. Umakyat ka na, Chen Xian. Huli na ang lahat. Palagi kong nararamdaman na nakita na natin noon nung bata pa tayo. Sana makitang muli. Pinapangako ko sa inyo. Kung makakabalik ako ng buhay, siguradong ililigtas ko ang mapanirang huling araw na ito. Ingatan mo ang sarili, Ginoong Chen. Mga kasama, palayain natin si Ginoong Chen. Tayo na. Silid ng mga talaan. Silid ng otopsya. Laboratory. Storage room for medicines. Nakuha na.
Pampapayat na gamot. Pampatubo ng buhok na gamot. Pampaganda na gamot. Ano ba ito? Anong klaseng tao mag-aaral ng ganitong gamot? Nahanap na ang gamot laban sa kanser. Itim na ahas. Ikaw ang nagtatangka sa amin kanina sa labas. Ikaw din, Ginoong Chen. Matagal ko nang sinabi, kung hindi ka sasali sa aming samahan ng mga propeta, mamamatay ka ng napakasakit. Talagang mali ang pagkakakita ko sa'yo. Kung naisip ko lang noon, pinatay na kita. Sayang, huli na ngayon. Sa 2 araw na ito, minonitor kita. Sa labas ng tindahan mo, may isang mahiwagang pwesto na hindi matamaan ng espada o bala. Pero kapag lumabas ka ng kalahati ng hakbang mula sa maliit na tindahan, isa kang ordinaryong tao. Talagang maingat ang iyong pagmamasid. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papayagang mamatay ng masakit. Dahil ang bala na ito ay papunta sa iyong ulo. Ikaw ay isang may kapangyarihan. Mukhang hindi ka rin naman ganoon ka maingat sa pagmamasid. Hindi mo alam ito. Sa susunod na buhay, huwag kang maging masama. Bitawan mo na, bitawan mo. Bitawan mo ako. Nangako ako sa propeta na papatayin kita. Talagang papatayin kita. Ikaw, baliw ka. Sa tingin mo masama ako. Ngunit Ginoong propeta. Nangako siya sa akin. Natiyak na makakagawa siya ng lunas sa mga zombie. Sasalba niya ang mundong ito. Tapos na ang countdown ng teleport. Gusto ba ng host na mag-teleport? Mag-teleport. Magmadaling mag-teleport. Ginoo propeta. Talaga bang masama ako? Ang swerte. Halos malunod na ako sa imburnal. Ginoo, marami kayong dugo. Kailangang agad na balutan. Ay, hindi pwede. Huli na. Dalhin mo ako agad sa silid ni Yanye. Tang. Lumaganap na ang mga selulang kanser. Hindi na namin siya maililigtas. Pasensya na. 6 Yauhai. Yanye. Tang. Zhang. Nasugatan ka. Sugat mula sa baril. Director Zhang, ayos lang ako. Si Qianqian. Pasensya na. Isinagawa ng Eagle Country ang technical na blockade sa atin. Hindi na namin magagamot ang sakit ni Miss Tang. Director Zhang, huwag kayong mag-alala. Ang technical na blockade ng Eagle Country. Simula ngayon, hindi na ito umiiral. Ano ito? Ito ay isang tapos na gamot laban sa kanser. Kayang gamutin ang leukemia. At kaya rin itong pagalingin ang lahat ng uri ng kanser. Isang gamot na pangkalahatan. Hindi ito possible. Isang beses lang para gamutin lahat ng kanser. Maliban kung gumawa ng gene editing. Kuya Hao, paano ka nasugatan? Ayos na ayos, Qianqian. Sa wakas ay nagising ka na. Nawala na ang mga cancer cells. At napakabilis pa. Hindi pa umabot ng 1 minuto. Napatay na lahat ng cancer cells. Alam ko na. Tiyak na makakagawa ka ng himala. Puno na ang antas ng pagkagusto ni Tang Qianqian. Nadagdagan ng 10,000 kubikong metro ang dimensional na bodega. Nawala ang countdown ng portal. Maaaring malayang maglakbay ang host sa pagitan ng realidad at ng katapusan ng mundo. Isang tunay na himala sa medisina. Hindi ko inakala. May araw din na malulunasan ang kanser ng tuluyan. Ginoong Chen, saan mo nakuha ang gamot na ito? Ito. Huwag magkamali. Medyo naintriga ako. Ito ang iyong lihim. Pero kung meron ka pang sobra, handang bumili ng mahal ang bansang siya. Kung talagang epektibo ang gamot na ito. Ilang mga tao kaya ang maililigtas ng bansang siya sa 1 taon? CJ. Ano ang sabi mo? Sabi ko sige. Basta kailangan ng bansang siya. Ihahatid ko ito ng libre. Lahat ng mga formula ng gamot laban sa kanser. Totoo ang sinasabi mo. Ngunit kailangan ko ang iyong tulong. Kailangan ko ng pinaka-advanced na rifle. Pinaka-advanced na heavy firepower para sa isang tao. Bakit mo kailangan ng baril? Para nakawin ang formula ng gamot laban sa kanser. Hindi ito nasa aking kapangyarihan upang magpasya. Kailangan ng pahintulot mula sa taong iyon para sa isang malaking bagay ng bansa. Kailangan nilang pumayag. Pupunta na ako para magtanong. Kuya Hao, ang dami mong armas. Hindi ba delikado? Huwag kang mag-alala.
May grupo ako ng mga kaibigan na lubos kong pinagkakatiwalaan. Sila ang kasama ko. Ligtas ako. Xiao Hao. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng gamot laban sa kanser? Talaga bang balak mong ipaalam ito? Si Tang Lao ay libre lang na ibinibigay ito sa Xiago. Sa Eagle Country, ang gamot laban sa kanser ay nagkakahalaga ng 800,000. At sobrang mababa ang bisa. Ang ganitong gamot laban sa kanser. Sapat na para gamutin lahat ng kanser. Isang gamot na nagkakahalaga ng 1,000,000 ay hindi sobra. Gagamitin ko ito para sakupin ang buong western mundo. Ang galing, pumayag na siya. Bigyan ka niya ng pinaka-advanced na armas pang solo. Ipapaabot din niya sa'yo. Kung kinakailangan, hindi problema ang eroplano at tank. Huwag kang mag-alala, kunin mo na. Nasa likod mo ang buong Summer Nation. Boss Chen, ang galing mo talaga. Hindi ka lang ligtas. Nakuha mo pa ang napakaraming makabagong armas. Mahalaga ba ang mga armas na ito? Pagkatapos ng katapusan, hindi na makagawa ng makabagong armas ang tao. Ang mga sandatang ito ay tiyak na isang dimensional na atake. Kung ganoon, makakaasa na ako. Mayroon bang nakakaalam sa inyo kung nasaan ang formula ng gamot sa cancer? Dapat ay nandyan na sa research lab. Pero kagabi ay nagkaroon ng pagsabog doon. Baka nawala na ang formula ng gamot. Ngunit dapat mayroon ang samahan ng mga propeta. Tama. Mula nang dumating ang katapusan ng mundo, maliban sa samahan ng mga propeta, ang iba pang teknolohiya sa mundo ay nawasak na. Sobrang lakas nila. Bago ang katapusan ng mundo, ang organisasyon ng propeta ay isang institusyon ng pananaliksik. Nasa ilalim ng lupa. Kaya nakaiwas sila sa katapusan ng mundo. Pero nitong mga nakaraang taon, patuloy silang pumupunta sa ibabaw ng lupa para manghuli ng tao. Para gawin nilang eksperimento sa katawan. Sila ang kalaban ng mga tao sa ibabaw. Naiintindihan ko na. May nakakaalam ba ng eksaktong lokasyon ng base? Walang nakakaalam ng kanilang kinaroroonan. Alam lang namin na sila ay nasa ilalim ng lupa, mga 10 metro ang lalim. Kaya ba ng sistema na direktang magbukas ng portal sa base ng mga propeta? Walang problema. Walang problema. Si Bailu magtipon ng mga tao. Dalhin ang mga armas. Ngayon sisirain natin ang organisasyon ng mga propeta. Nakatipon na ang koponan ni Ginoong Chen. Magbigay ng utos. Pumasok sa portal na ito. Kayo ay papasok. Ito ang teritoryo ng propeta na organisasyon. Kayo ay haharapin ang pinakamakakilabot na kalaban sa katapusan ng mundo na ito. May kumpiyansa ba kayong talunin sila? Ang layunin ng misyon ay sakupin ang propeta na organisasyon. Pagkatapos ng misyon, ako ang magbabayad ng tanghalian, kain tayo ng maraming luncheon meat. Kakain at iinuman ng masagana sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Siguradong panalo, siguradong panalo. Siguradong panalo. Umalis na. Base ng organisasyon ng mga propeta. Hindi ko akalain. Sa ganitong katapusan ng mundo, ang organisasyong ito ng mga propeta, kahit na ganito pa kalaki ang supply nila. At ang kuryente, kakatapos ko lang mag-check. Sila, may sarili nilang underground na farm at ranch. Kung hindi nasira ang water purifier, siguro, hindi sila bibili ng mga supply sa ibabaw ng lupa. Ganun pala. Sabi ko na sa mga to, bakit tubig lang ang pinapalit nila? Ulat, ang buong samahan ng mga propeta ay, lahat ay tahimik na. Tanging ang huling pinto na lang, hindi mabuksan. Sige, pasabugin na lang natin ito. Sinubukan na namin. Hindi ito mabuksan. Ako na ang gagawa. Naka-unlock na ang safety door. Pasensya na. Hindi ko pa natatapos ang eksperimento ko. Maghanap ka muna ng maupuan. Mag-ingat ka, delikado ang mga crystal core na yon. Anong eksperimento ang ginagawa mo? Nagtatakda ako ng serum na sumisipsip. Kung magtatagumpay ito, magagawa kong direktang sumipsip ng zombie crystal core ang tao. At magkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Magiging katulad mo sila. Sayang, nabigo naman ulit. Ito na ang 3,762 beses na ako ay nabigo. Alam mo ako. Siyempre. Tayo ang tanging. Dalawang may kakayahan sa mundong ito. Ang aking kakayahan ay pagiging propeta. Maaari kong makita ang hinaharap. Bakit hindi mo subukang hulaan? Papatayin ba kita? Hindi ko kayang hulaan ang iyong hinaharap. Parang hindi ka kabilang sa mundong ito. Hindi ko rin alam. Saan mo nakuha ang dami nito? Parang tubig na may petsang paggawa noong 2025. Dapat pagkatapos ng 10 taon ng oksidasyon. Ang label ng bote ng tubig na ito ay dapat nang kumupas. Tama nga. Di ba sabi mo? Alam mo ng sobra.
Bakit mo gustong kunin ang kristal ng mga patay? Bakit nga ba? Nililikha ang mga patay. Di ba para kunin ang kanilang kristal? Nililikha ang mga patay. Ang ganda-ganda ng likha ng Diyos. Buhay na walang kamatayan, hindi napapagod, at nakakagawa pa ng kristal na nucleus. Nakakabuo ng mga kakaibang kakayahan. Di mo ba nararamdaman? Ito ay biyaya mula sa langit. Pinakamagandang regalo para sa tao. Paano mo nalaman yan? Gamit din ba ang propesya? Hindi, syempre hindi. Dahil, ako ang lumikha nitong mga multo. Ikaw ang putanginang baliw. Sinasabi mong baliw ako. Ikaw ang baliw. Nasa ilalim tayo, 50 metro ang lalim. Gumagawa tayo ng isang gawain na maaaring iligtas ang buong sangkatauhan. Ikaw ang nagdala ng iyong mga mamamatay tao. Pumasok sa aking laboratorio. Pinatay nila ang aking mga kasamahan ng walang natira. Sino ba talaga ang baliw? Kailangan ka bang iligtas ng mundo ng tao? Kung hindi ikaw, ang paggawa ng mga sumpang zombie na ito, hindi talaga magiging katapusan ng mundo. Hindi. Hindi mo naiintindihan. Dati, kaya kong paunlarin ang tao. Para magising ang kakaibang kapangyarihan ng buong sangkatauhan. Ngunit nagkaroon lang ng maliit na problema sa aking eksperimento. Hindi pala. Sangkatauhan ang may kasalanan. Sangkatauhan ang sobrang mababa. Kaya sila ay naging mga zombie. Mayroon ka bang huling mensahe? Mayroon ka bang huling mensahe? Papatayin mo ba ako? Pakiusap tayo ay magkapareho. Hindi ako kapareho ng tulad mo, isang baliw. Hindi ba? Tayo lamang ang dalawang nakatapos ng ebolusyon. Nakuha natin ang mga kapangyarihan. Tayo ang mga mataas na nilalang. Sa labas, puro mga mababang uri. Mababang uri. Pasensya na. Nabarahan ang baril. May 7 baril sa baril ko. Kung lahat yun ay maubos, sasapitin ko na ikaw ay isang mataas na uri ng nilalang. Hindi mo pwedeng pumatay sa akin. Nakita ko na ang hinaharap. Kung papatayin mo ako, magkakaroon ng katapusan ang mundong ito. Hindi lang magiging isang katapusan ng mundo. Pati ang iyong mundo ay maaaring masira. Masisira. Mukhang hindi ka rin naman isang mataas na uri ng nilalang. Sistema ay sumisipsip ng crystal na nucleus. Binabati kita, host. Sumipsip ng intermediate zombie crystal nucleus. Pag-upgrade ng dimensional na espasyo. Palawak ng espasyo ng 1,000,000 kubikong metro. Maaaring mag-imbak ng buhay na nilalang. Ibig sabihin ba nito, maaari akong magdala ng buhay na tao sa pagitan ng mundo at ng katapusan? Sistema. Sumisipsip ng kristal na nukleo. Sumisipsip ng kristal na nukleo ang sistema. Binabati ang host. Sumisipsip ng mataas na antas na kristal ng zombie. Upgrade ng dimensional na espasyo. Lumawak ang espasyo ng 100,000 kubikong metro. Na-unlock ng host ang ikatlong kakaibang kapangyarihan, paghahati ng espasyo. Kayang hatiin ang lahat ng bagay. Ang lilang kristal na ito ay sobrang lakas pala. Kung ganito ang tingin ko, pinakamalakas ito. Hindi pa ba tayo lilipad? Sistema ng pagsipsip ng kristal na nukleo. Binabati kita, host. Matagumpay na nasipsip ang kristal na nukleo ng hari ng mga zombie. Nakuha ang ika-4 na kakayahan. Sistema ng paglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Bakit parang pamilyar ang tunog nito? Mainit na paalala. Ito ang sistema ng paglalakbay sa dalawang mundo. Hindi ba? Naku, ang sama naman. Nabuksan na ang aking kamalayan. May sistema na talaga ako. Kaya ang ika-4 kong kasanayan. Sayang lang pala. Ginoong Chen, ayos ka lang ba? Wala akong problema. Namatay na ang propeta. Nabuwag na ang organisasyon ng propeta. Natuklasan namin ang reseta ng gamot laban sa kanser. Sumama kayo sa amin. Datos tungkol sa pananaliksik sa leukemia. Ulat tungkol sa diabetes. Reseta ng gamot laban sa kanser. Sa mga resipe na ito, sapat na upang makalikha ng libo-libong bilyong dolyar na halaga. Ano ito? Virus ng zombie. Datos ng pananaliksik. Nalagak ang virus ng zombie noong 2025. Ginawa ito ng George Pharmaceuticals. At sila pa ang may gawa nito. Hindi tama, ngayon 1 buwan na lang ang natitira bago ang 2025. 1 buwan na lang ang natitira. Ibig sabihin, nagawa na nila ito. At 1 buwan na lang bago ito ilabas. Hindi maganda, sistema, ibalik mo ako sa Earth. George Pharmaceutical ay lihim na nagde-develop ng virus ng zombie. Kailangang ipaalam agad ito kay Director Zhang. Hindi pwede, magdudulot ito ng panik. 20 na lang ang natitira, hindi pa 1 buwan. At ang resip ko ay sapat na para makagawa ng higit sa 1 trilyong dolyar na halaga. Mas mabuting bilhin na lang natin sila ng diretsyo. Si Auhaw, hindi ko inakala na talaga namang nakatira ka dito sa maliit na tindahan.
Lao Zhang, dumating ka ng tamang-tama. Gusto kong itanong sa inyo, kailangan ng isang laboratorio para pag-aralan ang formula ng gamot laban sa cancer. Bilhin ng George Pharmaceuticals. Ang swerte naman. Gusto ko rin sanang sabihin sa iyo ito, tungkol sa pagbuo ng gamot laban sa cancer. Pumayag na siya. Ibinibigay sa iyo ang pinakamataas na otoridad. Pangunahing pasilidad ng teknolohiyang pang-agham ng bansang siya. Ito ay isang pandaigdigang pangunahing laboratorio. 3 lamang ang ganito sa buong mundo. Ngayon, bukas ito para sa iyo lamang. Kung kailangan mo ng anumang kaugnay na tauhan, direktang kumuha mula sa mga pangunahing universidad at laboratorio. Line, Director Zhang. Ito ang sinasabi mong pambansang eksperto. Kaya pala, isa palang batang walang balbas. Batang walang balbas. Ito siya. Si Ine. Lei, dating pinuno ng laboratorio. Ang pangunahing focus ay cancer. Sinabi niyang kaya niyang gumawa ng gamot laban sa cancer, kaya naniwala ka. Dahil dito, pinutol mo pa ang proyekto ko. Hindi ganoon kadaling gumawa ng gamot laban sa cancer. Li, maaari ko bang malaman, saang bahagi na ang inyong pananaliksik? Ang gamot ko ay kayang pumatay ng mga cancer cells. Pero nagkakamali rin ito sa pagkilala. At pumapatay ng mga normal na selula. Kasalukuyan akong nagsasaliksik. Kung paano mapataas ang pagkilala sa gamot. Sinasabi ko sa iyo pero hindi mo maintindihan. Hindi ko talaga malutas ang problemang ito. Director Zhang, tingnan mo nga siya, pati. Ang problemang ito ay hindi niya malutas. Bakit mo pa siya pinaniniwalaan? Na makakagawa ng gamot laban sa cancer. Talagang hindi ko masusolusyonan ang problema mo. Pero may mas magandang akong plano. Dr. Lee, pakitignan mo. Ang galing-galing talaga ng isang genius. Hindi na kailangang pumatay ng cancer cells. Diretsong ayusin ang genes ng katawan. Gawing normal na cells ang cancer cells. Ito ang ideya ng isang genius. Dr. Lee, posible ba ang paraang ito? Sa teorya, posible. Pero kung pag-uusapan ang pag-aayos ng gene, ito ang pinakamahirap. Wala kaming ganitong teknolohiya. May dala akong gamot laban sa cancer. Gusto kong gawin mong reverse engineering ito. 3 araw. 3 araw lang. Gusto kong magamit ito para sa mass production. Ito talaga ang gamot na laban sa cancer. Totoo ba? Malalaman agad kapag sinubukan. Para kang naniniwala sa isang himala. Nawala na talaga ang mga selula ng cancer. Ito ang tunay na gamot laban sa cancer. Kaya bang magawa ito sa loob ng 3 araw? Makakasiguro akong matatapos ang gawain. Director Zhang, kailangan ko ang tulong mo. Sa pinakamaikling panahon, buksan ang pintuan ng internasyonal na merkado. Pagkatapos ng 3 araw ay ang pandaigdigang kumperensya sa medisina. At ito rin ang pinakamagandang pagkakataon para ilunsad ang bagong gamot. Ginoong Chen. Ikaw ang magpapadala sa Summer State. Sa pandaigdigang kumperensya ng medisina, ginaganap tuwing 4 na taon. Isang slot lang ang bawat bansa. Para sa slot na ito, nag-agawan ang mga pangunahing ospital. Hindi inaasahan ni Director Zhang na ibibigay niya ang slot na ito sa iyo. Kailangan kong kumita ng mas maraming pera sa pinakamabilis na paraan para makuha ang George Pharmaceuticals. Ang George Pharmaceuticals ay pag-ari ng gobyerno ng Eagle Nation. Kung gusto mong bilhin ito, kailangan mong maghanda ng 500 bilyong dolyar. Huwag mag-alala, susunod ako para ibigay nila sa akin ang mga bahagi. Nanay, gising ka na. Sabi ng doktor. Kailangang matulog ka ng matagal sa mga susunod na araw. Totoo ba yon? Tama. Magiging maliit na bituin si mama sa mga susunod na araw. Pupunta siya sa langit. Ayoko si mama maging bituin. Gusto ko si mama ang makasama kong maglaro. Sige, nanay, samahan kita maglaro. Ngayon. Kukunin ni doktor ang pagsusuri kay nanay. Muna, hayaan mong makipaglaro si ate nurse sa'yo. Okay ba? Yung katabing kama ay isang mag-ina rin na kawawa. Mag-ina silang magkasama sa buhay. Yung nanay ay may leukemia rin. Wala na bang magagawa ang doktor? Nasa huling yugto na ang iyong leukemia. Maliban na lang kung gagamitin ang pinakabagong gamot sa cancer ng George Group. Ngunit ang isang iniksyon ay nagkakahalaga ng 800,000 dolyar. Ang merkado ng gamot sa cancer ay monopolyo ng George Group. At ibinibenta ito sa atin sa napakataas na presyo. Ang mga mamamayan ng China, hindi kayang makabili ng gamot panggamot sa cancer. Hindi na ganoon ang mangyayari pagkatapos ng 3 araw. Ako ang magpapagawa na. Lahat ay makakabili ng gamot panggamot sa cancer. Gamitin ang gamot panggamot sa cancer upang sakupin ang buong western na mundo. Malugod kayong tinatanggap sa ika-16 na International Medical Conference. Ngayon ay inaanyayahan ang kinatawan mula sa Eagle Nation, George Pharmaceuticals. Ihahayag nila ang pinakabagong gamot laban sa cancer. Kamusta? Ako si George. Ito ang bagong henerasyon ng gamot laban sa cancer na aming binuo sa George Group. George No. 4. George No. 4. Ang pangunahing prinsipyo ng George No. 4 ay ang tumpak na pagkilala sa mga selula ng cancer sa katawan ng tao. At pumatay. Kailangan lang ng 6 na iniksyon sa loob ng 3 taon. Mawawala na ang cancer sa baga.
Cancer sa tiyan at cancer sa esophagus. Nakapresyo ng $1,000,000 bawat isa. Diyos ko, ang gamot na ito ay talagang kayang pumatay ng 3 uri ng cancer. Mga selula, talagang isang malaking himala sa larangan ng medisina ito. Magbibigay ako ng 1 bilyon. Gusto kong magpareserba ng 100 na piraso. Sa medical na kumperensyang ito, ang kinatawan mula sa Summer bansa, ay nagdala rin sa amin ng isang uri ng gamot laban sa cancer. Tanggapin natin sila ng may pasasalamat. Kinatawan mula sa Xiaogo. Ano? Kahit ang Xiaogo ay nakabuo na rin ng gamot laban sa cancer. Ako si Chen Hao. Ngayon ay magpapakilala ako sa inyo. Isang gamot laban sa cancer. At ang bisa nito ay sapat na upang talunin ang George Group. Lahat ng gamot kontra cancer. Ang gamot na ito ay tinatawag na pag-asa numero 1. Tulad ng pangalan nito, nagdudulot ito ng pag-asa sa mga pasyente. Isang turok lang ay sapat na para ganap na alisin ang lahat ng mga selula ng cancer sa katawan. Isang turok para gumaling sa lahat ng cancer. Paano ito posible? Pero kung totoo ang sinasabi niya, kaya ang Xia Country ay isang bayani sa mundo ng medisina. Ang batang ito ay hindi talaga doktor. Wala pa nga siyang lisensya sa medisina. Paano pa kaya ang gamot sa cancer na hindi pa natin natutuklasan? Dito sa Eagle Country. Maliit na bansa ng Xia. Paano pa kaya nila mapag-aralan ito? Hindi ka man kaya, hindi ibig sabihin na hindi tayo kaya. Matagal ko nang naisip yon. Akala ko sasali ka sa medical conference para magyabang. Pakita niyo sa malaking screen. Grabe, ang daming tumor. Kaya pa bang mabuhay nitong pasyente na ito? Parang isang himala talaga. Ang NRA na ito ay ng babae ni Chen Hao. Kung talagang epektibo ang gamot niya laban sa cancer, paano niya hindi magagamot ang babae niya? Isa siyang manloloko. At may saksi pa ako. Ako ang ex-girlfriend ni Chen Hao. Ako ang ex-girlfriend ni Chen Hao. Maaaring kong sabihin ng responsable na ang gamot niya ay peke. Isa siyang nagbebenta lang sa maliit na tindahan. Isang mahirap. Namatay ang mayamang babae na nag-alaga sa kanya. Kaya siya pumunta dito para mangloko. Sige, kung ang gamot ko ay totoo. Ano ang gagawin mo kung totoo ang gamot mo? Aaminin kong nagkamali ako sa harap mo. Mga kaibigan, iminumungkahi ko na ang ganitong mga mapanlinlang na tao ay dapat itaboy. Anong nais mong ipagpusta? Ang Thunder isa na baterya ng iyong kumpanya. Gusto ko yon. Kung matalo ka, kailangan mong ibigay sa akin ng libre ang 1 milyon. Kaya mo bang tumaya sa Thor number 1 na baterya? Walang problema at kung manalo ako. Impossible. Bilang pangulo ng George Group. Natatakot na pala siya. Ginoong George, huwag kang matakot sa kanya. Itong mahirap na to, alam ko ng husto. Isa siyang walang kwentang walang pera at walang kakayahan na inutil. Hindi pwedeng totoong gamot ang kanya. Anong alam mo? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng George Group? Ito ay isang doktor. Tinuturuan mo ako. Magaling. Pipiliin kong maglagay ng sugal. Pero humihingi ako na pirmahan ang kontrata ng sugal. Ang kontrata ng sugal ay opisyal ng epektibo. Paalaala lang, ang kontratang ito ay may international na bisa. Kung tatanggihan mong sundin ang sugal, ay mapaparusahan ng International Medical Association. Ginoong Chen, tinanggap ko ang iyong patent sa baterya. Salamat sa pagbigay sa akin ng napakahalagang regalo na nagkakahalaga ng bilyon. Mga kaibigan, pakitingnan ang malaking screen. Ito ay nasa katawan ni Enya Tang, pinakabagong NRA. Pinatutunayan ng larawang ito na ang mga cancer cells sa katawan ni Enya Tang ay ganap nang naalis. Kaya nito patunayan na ang Hope No. Isa ay may kakayahang ganap na magpagaling ng cancer. Larawan lamang ito. Kitang-kita na iyan. Hindi sapat na patunay na totoo ang gamot mo. Kaya, Dr. George, paano ko ba dapat patunayan? Napakadali lang. Matagal nang namatay ang babae mong may cancer sa huli. Kung kaya niya, matagal na siyang pumanaw. Kung magagawa mong nakatayo dito ng buhay na buhay, aaminin kong totoo ang gamot mo. Abala si Anye Tang sa negosyo, walang oras para pumunta sa lugar. Abala sa negosyo. Baka nakabaon na sa lupa. Hindi na makakaakyat siguro. Ginoong George, natatakot ka pa rin na buhay ako, at nandito sa ating bansa. Dapat mo akong tawaging asawang Ginoong Chen, hindi bilang babae. Ikaw. Ano ka ba, tao umulto? Hindi ko nakita ng personal. Na pumasok ka sa morgue, di ba? Si Ginoong Chen ay isang bayani ng bansa ng Xia. Siya ay isang bagong bilyonaryo ng bansa ng Xia. Hindi siya ang basurang inaalipusta mo. Pangalawa, hindi ko siya pinapabayaan. Ako ang humihiling kay Ginoong Chen na manatili sa kanyang tabi. Pangatlo, kapag naglakas loob kang muling humarap kay Ginoong Chen, marami akong paraan para gawin yon. Mas masahol pa sa kamatayan ng iyong nararanasan. Hindi ito possible. Hindi ito possible. Ako si Tang Qianqian. At ako ang may-ari ng 2 NRA na ito. Sa tulong ng Hope No 1, matagumpay kong natanggal ang lahat ng mga selula ng cancer sa aking katawan. Ito ay sapat na patunay. Pag-asa 1 ay ang tanging gamot na makapagpapagaling ng cancer sa kasalukuyan. Ano?
Kaya't ang bansa ng Xia ay nakagawa rin ng gamot sa kanser. Talagang isang himala. Epekto ng gamot sa kanser. Sa pamamagitan namin, ng sertipikasyon ng Pandaigdigang Kongreso ng Medisina, napatunayan na totoo. Pakiusap tuparin ng George Group ang pustahan. Dr. George. Panahon mo nang tuparin ang pustahan. Ang peke ay talagang peke. Peke ang naray na ito. Hindi ko kailangan ang bahagi ninyo sa kumpanya. Pero kailangan ko ng isang bagay. Anong bagay? Nagtatago kayo ng pananaliksik tungkol sa virus ng mga zombie, di ba? Kailangan ko yon. Ikaw, paano mo nalaman? Ito ang aming pinakamataas na lihim. Dr. George, sinasabi ko sa'yo, mas mabuting ibigay mo ng tapat ang virus na panglaban sa cancer. Kung hindi, hindi ko masisiguro na makakalabas kang buhay. Ito ay kapangyarihan. Hahaha, naintindihan ko na. Kaya pala nag-iniksyon ang virus ng zombie. Talagang may posibilidad na ma-activate ang supernatural na kakayahan. May mga zombie. Gino Chen, tumakbo ka na. Huli na tayo. Gino Chen, hindi ba tayo na late? Lolo Zhang, dumating ka ng tama-tama. Salamat sa balita mo. Kaya namin agad-agad na makaalam. Pigilan ang mga zombie. Hindi ko akalain na ang mga tao sa Eagle Country talagang nag-aral ng virus ng zombie. Huwag kang mag-alala, ang aming fleet ay nakapaligid na sa George Group. Tiyak na walang natitirang virus ng zombie. Kailangan ko rin ang iyong tulong sa paglilinis ng lugar. Kailangan kong personal na pumunta sa George Pharmaceuticals para makita mismo. Ginoong Chen, paano po binibenta ang gamot na panglaban sa cancer? Sa ibang bansa, isang piraso ay 1 milyon. Sa bansa, 1,000 lang. Sa summer, nakatagpo si Chen Hao. Talagang isang swerte para sa summer na makilala siya. Lahat ay naglilinis ng lugar ng labanan. Bakit naman? Bakit si Chen Hao ay biglang sumikat? Bakit mo ako nilalait? Malapit na ang kasal mo, Hao. Bakit nandito ka pa? Gusto kong imbitahan ang mga kaibigan ko sa kasal at magdala ng mga pasalubong. 10,000 kahon ng mineral water. 10,000 kahon ng instant noodles. 10,000 kahon ng compressed biscuits. Para kang magpapadala ng tulong sa sakuna. O magpapadala ka ba ng pasalubong? Talagang para sa sakuna ang mga yan. Ay, Kinyu. Kailangan kong lumayo muna. Bumalik ka bago ang kasal. Kung ang mundo ng katapusan ay pareho ng mundo ng Earth. Kaya noong 2025, pinigilan ko ang pagsiklab ng krisis ng mga zombie. Sa 2035, hindi na ba ito magiging katapusan ng mundo? Nagsimula ang sistema ng teleport. Puting ibon at malinaw na buwan. Nakakabahala. Sana'y nalutas na ang katapusan ng mundo. Parang mas matindi pa ang amoy ng mga zombie. Beilu Kinyu. Huwag mo nang tingnan. Patay na sila. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa kanila, hayop ka. Ang lakas. Ito ang System Shield. Medyo interesante. Alam mo ang System Shield. Siyempre kaya kong tumagos sa System Shield. Pwede mo akong tawaging hari ng mga zombie. O pwede rin. Zhang Qian.